Jesus. Amen. Amen. Let's open up our Bibles to Matthew 19:26 first. Matthew 19, verse 26. Okay, Matthew 19, verse 26. Matthew 19:26. Everybody read this with me. Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." Sabihin mo sa katabi mo, with God, all things are possible. With you, it is impossible. But with God, all things are possible. Year of more. Last week, we talked about more than enough. This week, we are going to talk about more than able. God is more than able. Tatlo sa unique attributes o katangian ng Panginoon na hinahangaan ko, na nagdi-display ng kanyang divine nature, nag-highlight ng kanyang infinite power. Ito yung mga attribute na magpapaalala po sa atin na ang ating Panginoon is far beyond our human understanding. May mga bagay tayong limitasyon na hindi limitasyon ng Panginoon, at itong tatlong attribute na ito ay magpapaalala ho sa atin na siya ang divine, tayo ay tao lamang. Unang attribute, omniscient. Ang ating Panginoon is an omniscient God. Ibig sabihin, all-knowing. Ang omniscience o omniscience, sabi ng iba, is actually the complete and perfect knowledge. Yun yung abilidad mong malaman ang lahat ng bagay. At kung ang ating Panginoon ay omniscience, ibig sabihin lang nun, alam ng Diyos ang nangyari, alam ng Diyos ang nangyayari, at alam ng Diyos ang mangyayari. Alam niya ang past, present, at future. Ibig sabihin, alam niya ang posibilidad. Alam niya ang intensyon ng tao, hindi lang ang kanyang aksyon. Bakit? Ang ating Panginoon is far beyond our understanding. May nakikita ang Diyos na hindi mo nakikita. He sees the big picture and you don't. Pangalawa, ang Panginoon hindi lang omniscient, ang ating Panginoon din ay omnipresent. Pag sinabi mong omnipresent or all-present, yan po ang kanyang ability to be present everywhere. Hindi na i-spread out ang kanyang presensya physically, pero yung kanyang presence permeates all of creation. At kung ang ating Panginoon ay omnipresent, ibig sabihin lamang nito, siya ay nagpapaalala sa atin na lagi natin siyang kasama. Ibig sabihin din nito, pinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging close sa kanyang creation. So hindi lang siya all-knowing, hindi lang siya omnipresent, ang ating Panginoon din ay omnipotent. Pag sinabi mong omnipotent, all-powerful. So, all-knowing, all-present, all-powerful. Ano ang ibig sabihin ng all-powerful? Yan yung abilidad mong gawin ang lahat ng bagay. Kumbaga, walang imposibleng bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon. Meron siyang unlimited power. At yung kanyang omnipotence o yung kanyang pagiging all-powerful ay nag-a-assure po sa bawat isa sa atin na walang problemang mas malaki pa sa kanya. Ang pagiging makapangyarihan ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin na wala pong sitwasyon sa mundong ito that is beyond His control. Ibig sabihin din nito, walang pangako na hindi niya kayang tuparin. So kapag sinabi natin God is able, ibig sabihin din nun, He is able to fulfill His promise. Kapag nangako siya, siguradong tutuparin niya. Ibig sabihin, ang pangako ng Lord, sure, kahit pa imposible ang ating sitwasyon. Ano po ang sabi ng Numbers chapter 23, verse 19? God is not mere human. He doesn't tell lies. Ang Diyos natin hindi pa bago-bago ng isip. God always keeps His promises. So ibig sabihin, ang tao napapako ang pangako, pero ang Diyos tinutupad ang kanyang pangako. Ang Diyos din natin, hindi lang tumutupad sa kanyang pangako, God is also able to deliver us from any trouble. Ibig sabihin, kung ikaw is in trouble, you don't have to be troubled kasi may pangako ang ating Panginoon that He is going to deliver you. Kung yan ay luluubin ng Diyos, tama ho ba? Ibig sabihin, may kakayanan siya.
Katulad po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Dinala ho sila doon sa pugon ng apoy. Supposedly, pag may apoy, masusunog ka. Ibig sabihin, death sentence na. Ininit pa ng 7 beses yung pugon para siguradong patay sila. Pero diniliver sila ng ating Panginoon. Dumaan pa rin, pero nakalagpas. Bakit? Ang Diyos natin is, everybody say able. Able to deliver us from trouble. Sino sa inyo ang agree din na ang Diyos hindi lang tumutupad ng pangako, hindi lang siya able na i-deliver tayo sa trouble, able din ang ating Panginoon na baguhin ang ating buhay. Okay, tignan mo katabi mo, yan ang katunayan na able ang Diyos. Hindi pa yan perpekto pero may nagbago na. Hindi pa yan perpekto pero may konting transformation na ginawa ang Panginoon at magiging tuloy-tuloy pa yan. Kaya magugulat ka, yung katabi mo magiging pastor pa yan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anyone who belongs to Jesus Christ is a new person. The past is forgotten and everything is new. Sabi ng New King James Version, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ibig sabihin, kung ang ating buhay ilalagak natin sa Panginoon at makikipag-isa po tayo sa ating Panginoong Yesus, God is able to transform your life. Yung hindi mo kaya, makakaya mo. Yung maaaring hindi mo napupuntahan, mapupuntahan mo kasi tinatransform ng Diyos ang iyong buhay. After all, yan ang reason kung bakit tayo nagsisimba. Hindi lang para pakainin ang ating isip, magkaroon tayo ng maraming alam para magaling tayo sa debate. Pumupunta tayo sa simbahan kasi gusto nating makilala ng malalim ang Panginoon. Kasi pag nakilala mo ng malalim ang Panginoon, hindi po pwedeng magbago ang iyong buhay. Nagbabago ang ating buhay. So He is able to fulfill His promise. He is able to transform our lives. Pero ang pinakagusto ko, God is able to do the impossible. Ang Diyos natin kaya niyang gawin yung imposible sa'yo. He is able. Everybody say He is able. Ibig sabihin, kung ang Diyos natin is able to do the impossible, He can do whatever He wants because God can supersede what we think is possible. Sabi na Ephesians chapter 3 verse 20, hindi ko na nilagay dyan, pero sabi doon, God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. It supersedes our human thinking, our human brain. May mga bagay kang logical sa'yo, o should I say illogical sa'yo, pero it makes sense to God. Kasi ang Diyos natin is able to do the impossible. And I'm sure, lahat po tayo dumaan na sa mga pagkakataon ng buhay natin na dumaan ka sa isang sitwasyon na alam mo wala nang pag-asa at imposible nang makalagpas ka pa. Now, I'm not saying na dumaan ka lang sa improbable situation, kundi impossible situation. Kasi yung improbable situation, may chance pang konti. Pero yung impossible situation, there's no way na sino sa inyo nakaranas na napunta kayo sa sitwasyon na hindi nyo na rin alam kung ba't nakasurvive pa rin kayo sa 2025. Nakaharap ka ng isang sitwasyon that it seemed impossible. Health crisis, financial difficulty, broken relationship, spiritual battles ng ating buhay, at nangangailangan ka, humihingi ka sa Diyos ng isang milagro. Kasi alam mong milagro lang ang makakapaglabas sa iyo sa sitwasyon na imposible. Sino sa inyo naniniwala pa rin sa milagro? Ako naniniwala pa rin ako sa milagro eh. Amen? Hindi dahil nababasa ko siya sa Bible. Naniniwala ako sa milagro kasi at some point in our life, naranasan natin ang miracle ng ating Panginoon. Amen? Tignan mo lang yung katabi mo. Yan ay walking miracle. Naglalakad ng milagro yan. Yung anatomy niyan, milagro. Yung process ng paghinga niyan, milagro. Yung process ng reproduction, yung process ng digestion, yung process ng circulation, lahat po yan ay milagro ng ating Panginoon. Tumingala ka sa langit, milagro pa din. Kasi ang universe is a miracle. Yung sunrise at sunset, milagro yan. Tama? Yung nakasampay ng mga planeta out of nowhere, milagro yun. Tama ho ba? Yung complexity ng ating buhay, milagro siya. Sino sa inyo pag nakakatingin kayo sa mga nature, parang, grabe Lord, paano po nagawa mo yung mga bagay na ito? Kasi hindi makomprehend ng isip mo, paano nangyari na yung pagkabigat-bigat na earth nakasampay?
Nakasuspend dun sa universe. So ibig sabihin mga kapatid, every time we look at the universe, we look at the space, we look at the sky, we look at the clouds, we are reminded of this undeniable truth na yung universe is a miracle. So ang universe, hindi lang siya collection ng planets, ng stars at ng galaxy. It is a testimony of God's power. It is a testimony of God's beauty. It is a testimony of His love for us. Na kung ang Diyos may pakialam sa universe, what made you think na walang pakialam ang Panginoon sa iyo? Sabi mo sa katabi mo, may pakialam ang Panginoon sa iyo. Amen? He is the one. Everybody say Jesus. He is the one who holds things together at the palm of His hand. Ikaw, maging ang universe na ating pong kinalalagyan, hawak-hawak tayo ng Panginoon. Sabi yan ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 16, for in Jesus all things were created, things in heaven and things on earth, visible and invisible, thrones or powers, rulers or authorities. Everybody say all things. All things have been created through God and for God. He is before all things. Bago pa man ang lahat ng bagay, He already is. And in Him, all things are held together. Ibig sabihin, hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. So kung meron ka mang medical issue, medical problem, financial problem, ang tanong, is there a problem too hard for God? Meron bang problemang mahirap sa Diyos? Kung ang complexity ng universe kaya niyang paandarin at paikutin, tingin ba ninyo may bagay na mahirap sa Diyos? No. God is able to do the impossible. Kung kaya niyang hatiin ang Red Sea para makalakad at makatakas ang mga Israelites sa pangahabol ng mga Ehipto, yun ay imposible pero ginawa ng Panginoon. What made us think, mga kapatid, na ang ating mga pagsubok hindi tayo kayang i-deliver ng ating Panginoon? Kung kaya niyang pakainin ng 5,000 men, approximately 15,000 people, gamit lamang po ang 5 tinapay at 2 isda, bakit mo iniisip na hindi ka kayang pakainin ng Panginoon? Kung kaya ng Lord buhayin si Lazarus na 4 na araw ng patay, bakit mo iniisip na hindi kayang buhayin ng Lord yung patay mong passion at patay mong pangarap? At kung kaya ng Lord bigyan si Abraham at Sarah ng anak kahit 100 taon na sila, bakit mo iniisip na hindi kayang i-reproduce ng Panginoon ang maraming bagay na nangangailangan ng reproduction sa inyong buhay? Is there anything too hard for your God? Meron bang bagay na mahirap sa Diyos? Wala. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Walang mahirap sa Diyos. Ang mahirap lang yung kantahin mo yung walang mahirap sa Diyos. Pag kinanta mo yun, mahirap yun eh. Pero walang mahirap sa Diyos. And ang text at ang story na pag-uusapan natin is all about the story of Abraham and Sarah, kung saan binigyan sila ng anak ng ating Panginoon as a promise mula sa Kanya. Ang story ni Abraham po is a story of faith, waiting, patiently waiting sa ating Panginoon. Nakaharap po sila ng imposibleng sitwasyon kung saan hindi po sila magkaanak sa kabila, lalo na sa kanilang pagiging matanda o in their old age. Pero ito pong kanilang storya ay testimony na lahat ng pangako ng Diyos sigurado, kahit pa ang sitwasyon ay imposible. Okay, sigurado, basta pinangako ng Diyos, sigurado, kahit pa imposible ang ating sitwasyon. Pero lahat ng ito nagsisimula sa pangako ng Lord kay Abraham sa Genesis chapter 12. Ano ang pangako ng Lord sa Genesis chapter 12 verse 1? The Lord said to Abram, Abram pa pangalan niya, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Everybody say go. Everybody say show. So anong instruction ng Panginoon kay Abraham? Iwanan mo ang iyong lugar, relative, family, and go to the land that I will show you. Ni hindi nga pinangalanan kung saan siya pupunta. By faith talaga ito. Kasi sabi ng Panginoon, leave, go, and I will show. Yan yung medyo mahirap nating paniwalaan minsan na sa Christian. Kasi gusto natin, bago sumunod, may assurance. So kung kay Abraham, go, bago ipapakita ng Lord. So, aalis siya, then papakita ng Lord kung saan siya pupunta. Tayo baliktad, gusto muna natin, show mo muna Lord bago ako mag-go.
Gusto natin ng assurance. Pero dito natin makikita kung bakit si Abraham ang father of faith. Kasi una't-una pa lang, pinakita niya na ang katatagan ng kanyang pananampalataya nang utusan siya ng ating Panginoon na pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. Ano ang sabi ng Scripture? Nung siya ay inutusan ng Panginoon to go to the land that God will show him, ang sabi ng Scripture, ano ang pangako sa kanya? I will make you, verse 2, a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. Hallelujah. I will bless those who bless you, curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Ang tawag po natin dito, Abrahamic Covenant. Ito po yung covenant ng ating Panginoon kay Abraham, kung saan nangako po ang Panginoon na ang kanyang descendants ay magiging dakilang bansa, magiging great nation. Nangako ang Panginoon kay Abraham na yung Kanaan, yung promised land, is an everlasting possession. Kanila talaga yung Kanaan. Kanila talaga yung promised land. At ang Diyos nangako sa Abrahamic Covenant, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Abraham, all the nations of the earth will be blessed. Just imagine that. All the nations will be blessed because of him. And since now, we are in essence under that Abrahamic Covenant, na naniniwala tayo na yung Diyos ni Abraham ay Diyos din natin, I believe ito yung naging daan kung bakit kahit tayo, hindi naman tayo part ng Kanaan, hindi tayo part ng chosen nation, ay pinagpala pa rin tayo because through Him, all the nations of the earth will be blessed. Amen? And no one can curse what God has blessed. Hallelujah. Amen. Pero ang pangako ng Panginoon dito, mga kapatid, ano ang sabi ng Scripture? Siya ay magiging ama ng maraming bansa. Paano ka magiging ama ng maraming bansa kung wala kang biological son? At 75 years old, ilang taon po uli? At 75 years old, nangako ang Panginoon sa kanya, magkakaroon kayo ng anak. Grabe, 75 years old. Kapag nangyari po yan ngayon, 75 years old, ang lalaki. By the way, si Sarah po, yung kanyang asawa, 10 years po ang kanilang gap. So si Sarah, 65. Si Abraham, 75. Pag yung asawa na si Sarah, 65, nagkaroon ng anak, baka yung TV Patrol, naghahabol ng interview sa kanila. Correct? Ay, pambihira yan. 65 years old. Nagkaanak pa. Correct, mga kapatid? Amen? It is already an impossible situation. Pero alam niyo, sabi ng Scripture, kahit na pinangakuan sila ng Panginoon at the age of 75 and 65, hindi pa kagad dumating yung pangako ng Diyos. Nag-antay pa sila ng another 25 years. Dumating si Isaac at the age of 100. Pwede nang pumila po si Abraham dun sa yung 100,000 po sa mga 100 years old. Amen. Kasi dumating yung pangako at the age of 100 years old. Alam niyo po ba, sa loob ng 25 years na pag-aantay nila, yung kanyang asawang si Sarah, hindi na nakapag-antay, naging impatient na siya. To the point na sinabi niya sa asawa niya, sipingan mo yung servant ko, si Hagar. At nagkaroon sila ng anak. Sino? Si Ishmael. Na ngayon, yun ang dahilan kung bakit ang Islam at ang Christian nag-aaway. Kasi paniniwala nila si Ishmael ang tunay na promised son. Tayo naman naniniwala si Isaac ang tunay na promised son. And it created wars after wars because of that wrong, impatient decision. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang impatient. Magkakagera. Do you understand, mga kapatid? So to cut the long story short, 24 years later, 75 years old na nga ako ang Panginoon, 24 years later, ang sabi ng Scripture, binisita uli siya ng Panginoon. Kasama ang mga anghel, 24 years later. So 75 plus 24, Pastor, tinakasa ko ngayong mathematics tapos di ko naman alam, pagdating sa church, mathematics pa rin pala tayo Okay, 75 plus 24 is 65. Rest in peace. 75 plus 24 is 99. Imagine niyo to, no? 75 years old, pinangakuan siya ng Panginoon, magkakaanak siya. 65 si Sarah. 24 years later, 99 na si Abraham. 89 na si Sarah. Binisita uli siya ng Panginoon. At alam niyo, ang ginawa ng Panginoon nung binisita siya, look at this. Ni-reassure siya ng Panginoon sa pangako ng Diyos. Ano ang sabi ng verse 9 ng Genesis 18?
So, nung nabalitaan ni Abraham na may papuntang visitor sa kanya, inutusan niya si Sarah na maghanda ng pagkain. So, pagdating ng visitor, hinahanap ng visitor o ng angel ang kanyang asawang si Sarah. Verse 9, "Where is Sarah your wife?" Ang sabi ng mga visitors. Ang sabi ni Abraham, "She's inside the tent." Verse 10, "Then one of them said, I will return to you about this time next year, and your wife Sarah will have a son." Now listen to me. 75 years old, pinangakuan siya. 24 years later, 99 na siya. Nung dumating yung visitor, pwedeng iniisip niya na, buntis na ba ako? Kasi finally, dito na ang Panginoon, nandito na ang sugo ng Diyos. Siguro ito na yung katuparan ng pangako. Tapos sasabihin ng angel sa'yo, next year. Ha? Next year? Magkakaroon ka ng anak. Siguro mapupuno yung puso mo ng pagdududa. Pwede mong sabihin, hindi nga nangyari ng 24 years, tas nagsasabi ka, mangyayari in 1 year. Sino sa inyo may mga sitwasyon na gano'n sa buhay ninyo that you've waited long enough na wala ka na ng pag-asa? Masyado nang mahaba yung pag-aantay mo, hindi ka na umaasa magkakaasawa ka pa. Hindi ka na umaasa magkakaanak ka pa. Hindi ka na umaasang aahon pa kayo. Hindi ka na umaasang lalalim pang relasyon mo sa Panginoon. Bakit? You've waited long enough and we hate to wait. Pakiramdam natin sa pag-aantay natin, nawawala yung ating pananampalataya. 24 years niyang inantay yung pangako, tapos pagdating nung supposedly tutupad ng pangako, next year. Ano naging reaction ni Sarah? Sabi ng scripture, Sarah was listening to this conversation from the tent. Siguro narinig niya yung Sarah. Ganun talaga iba, no? Pag narinig, ako yun ah. Ano kaya pinag-uusapan nila about me? May kilala ba kayong parang Sarah? Hindi naman kausap, ano yan? O huwag ka titingin sa asawa mo, kaya isipin niya siya to. Amen? So ano sabi ng scripture? Verse 11, Abraham and Sarah were both old by this time, and Sarah was long past the age of having a children. Dalawang denominator, parehong palpak eh. Parehong imposible na. Una, si Abraham is very old. At by the way, pag sinabi ng Bible na old ka talaga. Tapos dinagdagan pa ng very, siguradong very old ka na talaga niyan. Tama? Tapos sasabi ng scripture, kung hindi ka pa kontento sa imposibilidad na si Abraham ay matanda na, si Sarah din was long past the age of having a child. Ibig sabihin, there is no way. This is not just an improbable situation. This is an impossible situation. So yung sinasabi mong next year magkakaanak ako, imposible yan. Ano naging reaction ni Sarah? Verse 12. So she laughed. Highlight that part. She laughed silently. Kasi naikinig siya, hindi siya pwede marinig eh. Nasa gilid-gilid lang siya. May mga kalalaki sa gigilid lang. Yung kinikilig mag-isa. Yung kasi illegal yung relasyon eh. Kaya pagka kinilig siya, siya lang. Tama? Yung pag tumatawa siya, sabi na, ba't ka tumatawa? Wala po, may nakita lang po ako, yung video. Pero sinabihan siya na, diba? She laughed silently to herself. Sabi niya sa kanya sarili, watch this. How could a worn-out woman like me enjoy such pleasure? Especially my husband is so old. Dinaman niya pa yung asawa niya. So sabi niya, ako nga kumbaga, matandang-matanda na ako. Tapos paano pa mangyayari? Yung mapapangasawa ko, sobrang tanda na rin. Watch this. Verse 13. Then the Lord said to Abraham, kasi hindi naman siya nandun, kasi nga, sumisingit lang siya sa conversation. Ang sabi ng Lord kay Abraham, bakit tumatawa si Sarah? Why did she laugh? Why did she say, can an old woman like me have a baby? Verse 14, everybody read. Is anything too hard for the Lord? Aba, challenge mo ang Diyos ha? Tumatawa ka dito sa isang pangarap, tumatawa ka dito sa isang vision, tinatawanan mo yung pangako ng Panginoon. Meron bang mahirap sa Diyos? Ang sabi ng Panginoon, next year. Tuloy niyo yung pagbabasa. I will return about this time next year and Sarah will have a son. Narinig ni Sarah yon. Verse 15, Sarah was afraid, so she denied it. Hindi ako tumawa ha. Ang sabi ng Diyos, no, tumawa ka. And by the way, kung magsisinungaling ka na lang, wag na sa harap ng Diyos. Sabi niya, hindi ako tumawa ha. Silent lang. Kala niya hindi naririnig ng Panginoon yung mga silent na tawa natin, yung silent mocking natin. So tumawa si Sarah with the idea na magkakaroon pa siya ng anak at the age of
90. Pero sa ating Panginoon, hindi. Tinawanan niya yung bagay na ipinangako ng Panginoon. Yung may mga pangyayari sa buhay natin na minsan nakakatawa hanggat hindi pa nangyayari. Alam niyo po ba, kung babalik ako sa 2013 at sasabihin sa akin na yung ating simbahan ay papalaguin ng Panginoon kung paano siya malago ngayon, malamang tinawanan ko yun before. Bigyan ko kayo ng isang example. Noong 2014, 2015 hanggang 2016, nagkakas ako ng vision sa church natin because what I'm seeing today, I've already seen it in a vision many years ago. Pero hindi lahat ng tao naniniwala doon. Hindi lahat ng tao maniniwala sa pangarap na nilagay ng Lord sa puso mo. Hindi lahat ng tao maniniwala sa mga pangakong narinig mo. So, sinishare ko to sa mga leaders ng ating simbahan. Special shout out kay Len Prado Lambikit at kay Jeneline Tolentino Prado, na nung sinishare ko yung vision, kasi at that point, ang ating po simbahan is about 90 people, 100 people ang umatin in every service. At sabi ko sa ating leadership team, next year, we are going to welcome 200 people to be part of our community. Literal, may mga leaders na natawa sa idea. Sabi siguro ng iba, sa loob nga ng ilang dekada, hindi nangyari. Tapos sasabihin mo, in a span of 1 year, mangyayari yung hindi nangyari sa matagal na panahon. Kasi minsan yung vision nakakatawa, lalo pag wala kang pera. Kasi minsan ang pangako nakakatawa pag nakita mo, imposible ang sitwasyon. Minsan tatawanan mo kasi based on your logical mindset, hindi pwedeng, paano mangyayari magkakanegosyo? Sino sa inyo, ang takang-taka rin kayo kung bakit kayo na-promote? Na kung ikukumpara mo yung sarili mo doon sa iba, mas matyaga sila, mas mataas ang pinag-aralan nila, mas magaganda ang school na pinag-aralan nila, pero pagdating sa promotion, ikaw yung binigyan ng Lord ng pabor. Tapos natatawa ka na lang din eh. Nagiging paniki ka bigla eh, ba't ako? Iba sa inyo, alas 7 pa magigets yan. So she laughed with this idea, and this laugh is a laugh of what? Disbelief. Kasi para kay Sarah, hindi lang to basta improbable. Walang kahit anong slight chance that this could be possible. Ang sabi naman ng Panginoon, meron bang mahirap sa Diyos? Ang tanong, meron bang degree ng difficulty sa Diyos? Wala. Lahat ay equally possible kapag pinakialaman ng ating Panginoon. Mahirap sa'yo, imposible sa'yo, simple sa Kanya. Public service announcement, hindi na o-overwhelm ang Diyos. Sabi ng Lord, dami! Walang ganon ang Diyos. Kahit manalangin pa tayong sabay-sabay, hindi siya nai-stress. Isa-isa lang, tahimik lang, hindi na o-overwhelm ang Diyos. Ang Diyos din natin, hindi darating sa pagkakataon na masasabihan mo, Lord, try again. Okay, try hard, Lord. Hindi mo masasabihin ng gano'n ng Panginoon. Kasi walang mahirap sa ating Panginoon. Walang degree of difficulty pagdating sa Panginoon. If God can spoke the universe into existence by just one word, kung kaya niyang palabasin ang ilaw gamit lang ang let there be light, bakit mo iniisip na yung problema, yung pagsubok na pinagdadaanan mo, hindi kayang gawin ng Panginoon? May mahirap ba sa Diyos? Yung perception ng hirap sa atin lang yan. Sa Diyos, wala siyang perspective ng hirap. Yung perspective ng hirap, based lang po yan sa ating human limitation. Kaya natin sinasabing mahirap kasi may mga limitasyon tayo. Pero sa Panginoon, wala siya sinasabi, ang hirap. Equally possible ang lahat ng bagay. Sakit ng ulo or cancer. Walang degree of difficulty, sabi ng Lord. Grabe, cancer na to, mas mahirap na to. Hindi ganun ang Panginoon. Ang headache sa human capacity, treatable. Advil. Biogesic. Yung cancer, it is way beyond our ability. It is so complex. Pero sa mata ng Panginoon, pareho lang siya. Walang degree of difficulty. Yung mag-provide ng pagkain sa isang araw, sa isang tatay, posibleng manageable. Magtatrabaho ako, mapapakain ko ang pamilya ko. Correct? Manageable. Pero pakainin mo yung buong bansa for 40 years sa wilderness. Si Lord lang kayang gumawa nun. Pero parehong madali sa Kanya. Kaya ba ng Diyos pahintuin ang bagyo? Imposible sa atin.
Pero hindi lang niya kayang pahintuin ng bagyo, kaya niyang paurungin kahit bundok kung gugustuhin niya. Parehong pantay sa Panginoon. Mahirap bang mag-invite ng kaluluwa sa simbahan para sila'y kumilala sa Diyos at maligtas? Challenging yan. May mga taong ayaw sumama sa church. Pero alam niyo kung ano mas imposible? Yung iligtas mo yung buong mundo. Nung mamatay ka sa krus ng Kalbaryo. Yun ang mas imposible. Sino sa inyo kaya niyong lumikha ng bulaklak? Gagawa ka ng bulaklak, sarili mo. Iisipin mo pa lang, this is, wow, mind blown ka eh. Sabog isip mo eh. Paano yun? Pero tignan mo ang Panginoon. Lahat ng klase ng bulaklak sa buong mundo, siya nag-design, siya nagdamit, siya nag-isip. So, yung pagdidesign, lahat yun. Nasa isip, sa mata ng Panginoon, smallest to greatest, lahat yun, pantay sa Kanya. Bakit? Wala pong limitasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, absolute. So, minsan tayo, nag-ooperate tayo sa natural, hindi sa supernatural. Kaya minsan, nako-corner tayo ng problema. Pakiramdam natin, ayoko na, suko na ako. Kasi pakiramdam natin, imposible na, wala na akong magagawa. Totoo naman, wala ka na magagawa. Pero laging may magagawa ang Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. So when your backs are against the wall, negosyo mo pabagsak, trabaho mong job security tawag mo, hindi na secure, financial downfall, relationship issue, every time, lahat ng mga bagay na yan babagsak, negosyo, career, problema, health, wealth, lahat yan. Pag bumagsak yan, paalala ng Lord sa atin yan na wala kang pwede talagang sandigan kahit ano. Kundi si Lord. Minsan inaalaw ng Lord na bumagsak yan kasi masyado ka ng dependent dyan eh. Amen? So kung darating yung pagkakataon na yon, gusto tayong i-remind ng Panginoon sa 2025, gusto tayong i-prepare ng Panginoon kasi hindi natin mapipigilan ang bagyo sa ating buhay. Pero maipoposition mo ang sarili mong handa ka pagdating ng mga pagsubok na ito. Paano? Di paniwalaan mong God is in control. Pag dumating ang pagsubok, paano hindi tayo susuko? Paniwalaan mo that nothing happened outside the sovereignty of God. Nothing catches God by surprise. Ang Diyos hindi nasusurpresa. Na parang inaasikaso niya si Pastor Stephen, okay buhay ni Pastor. Ay, sorry nakalimutan kita, busy ako kay Pastor eh. Hindi nasusurpresa ang Panginoon. Na pag lumapit sa Kanya, Lord, hirap na hirap po na po ako. Ay, sorry nakalimutan kita. Walang ganun ang Panginoon. Lahat ng bagay alam ng Diyos. So kung inalaw ng Panginoon na mangyari, hindi ibig sabihin pinabayaan ka niya. Ibig sabihin lang, may nakikita siyang hindi mo nakikita. So even when things seems out of control, nagpapanik ka, nahi-stress ka, hindi mo alam ang gagawin, remember this. God is still in control. Nakakalimutan ni Sarah, teka lang, omnipotent nga pala yung Diyos ko. Yung Diyos ko nga pala, all-powerful, walang bahay bata na hindi kayang pakialaman ng Diyos. Imaginin mo, ang Diyos, hindi niya lang basta nilikha ang mundo. Imagine niyo, yung likhain lang ng Diyos yung universe at ang mundo. Milagro na yun eh. Tapos isustain mo pa yun. Karamihan sa atin, nag-aral naman ng science, di ba? Bumagal nga lang yung ikot ng earth eh. Trahedya darating sa atin eh. Yung ma-maintain yung ikot na yan, yung revolution, yung rotation na yan, yung ma-maintain yung sunrise to sunset, every year yung oras, yung ma-sustain pa lang yan. Kung iniisip mong automatic lahat yan, Brad, kailangan yata magpatingin tayo ng konti, Brad. Somebody must be beyond this one. Somebody must be in control. At kung ang Diyos kaya niyang kontrolin ang ikot at rotation ng mundo, bakit natin iniisip na ang Diyos walang pakialam sa atin? May pakialam po ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos at may pakialam ang Diyos sa iyo. In fact, kasi minsan pag nandito ka sa mundo, pakiramdam mo minsan balagoong ka eh. Na parang feeling mo wala kang kakampi. Naranasan nyo na ba yung minsan?
Wala naman nagmamahal sa akin. Wala naman nakikinig sa akin. Wala naman nagmamalasakit sa akin. Kung sana lang mas malapit lang ako sa boss ko, di ba yung promotion sa akin napunta. Kung may connection lang sana ako sa gobyerno, hindi ako nahihirapan pumila. Correct? Tama? Pero ito gusto ko lang i-remind wala ka mang connection sa gobyerno, basta connected ka sa langit, okay ka dun. Okay ka dyan. Now listen, hindi ko yung sinasabi para lang pumalakpak kayo. May special favor eh. Amen? Kasi yung nandun sa itaas, mas makapangyarihan yan sa kahit sinong government official natin. So ibig sabihin, kahit sinong kalaban mo, yung kakampi mo, mas makapangyarihan. So if God is for you, it doesn't matter who is against you. Bakit? Because God is always with you. May pabor eh. May special favor ang Panginoon sa kanyang mga anak na hindi mai-interpret, hindi rin maintindihan ng iba kung bakit. Kasi dinami-dami ng candidate for promotion, sa dinami-dami ng candidate para matanggap sa trabaho, ikaw talaga, of all people. Pati manager mo, takanta-taka, ba't ikaw eh? Naalala ko, before pandemic, somebody invited me sa simbahan nila. Ang laki ng simbahan, around 5,000 people yung simbahan. Tapos ako, wala naman tayong pangalan nung time na yon. Alam mo, sabi niya sa akin, naging honest na lang siya. Sabi niya, alam mo, pastor, sa totoo lang, hindi ko rin alam ba't ikaw in-invite ko eh. Sabi ko nga sa kanya, ako rin po, di ko alam ba't ako in-invite nyo eh. Kasi minsan magugulat kami, special favor. At alam nyo, divine appointment talaga yon. Kasi kung di ako na-invite sa simbahan na yon, hindi ko nakita ang strategy nila, baka lumagapak tayo ng pandemic. Talagang in-appoint ng Lord na mangyari yon. Minsan magtataka ka, ba't ako? Ba't ako yung binigyan ng Lord ng special favor? Pero hindi mo alam, you have friends in high places. May mga kaibigan ka dun sa kalangitan at from where God sits, kung saan nakaupo ang Diyos, may mga bagay siyang nakikita na hindi mo nakikita. That's why perspective is everything. Yung mga nandito sa harap, may mga nakikitang hindi nakikita ng mga nasa likod. May mga nararamdaman niya na hindi nyo nararamdaman. May shower of blessing dito eh. Ang tawag ko dito, spitting zone. Sila sumasalo lahat ng laway ko. Okay? Amen? They see something that you can see there. It's perspective. Amen? I remember many years ago, meron akong message. Wala pang YouTube ng time na yun. Let's sit in front. Kasi from where you sit, you can see something na hindi nakikita ng ibang tao. And from where God sits, kung saan nakaupo ang Diyos sa kanyang trono, may nakikita siyang hindi mo nakikita. From where you sit, masakit. Sa kinauupuan mo, mahirap. Sa kinauupuan mo, walang pag-asa. But from where He sits, tapos na yon. Sa kinauupuan ng Lord, nagtagumpay ka na. Sa kinauupuan ng Panginoon, nakasurvive ka na. Sa kinauupuan ng Panginoon, magaling ka na. Hindi ko lang pinapagaan ang loob nyo, ha? Sinasabi ko lang yung katotohanan na yung Diyos na pinaglilingkuran natin is sovereign. He sees something that we cannot see. Favor. Naalala niyo po si Jesus nung pinanganak? May kontrabida. Sino? Si Herod. Tama? Sa sobrang insecure nitong si Herodes, pinapatay niya yung lahat ng mga bata below 2 years old. Alam niyo, ang insecurity can kill the generation. Pinatay niya lahat ng 2 years old and below. Dahil insecure siya, gusto niya sa kanya lang yung trono at kaharian dahil sinasabi ng mga magi na ito, na itong Jesus na ito ang magiging hari ng mga hari. Na-insecure si Herod. Sinong hari ng mga hari? Ako lang hari dito. Papatay niyo lahat ng mga bata below 2 years old. Imagine mo lahat ng bata below 2 years old, pinapatay. Si Jesus, hindi. Bakit? May special favor. Ang Panginoon. Amen? I don't know who is this for. Sinasabi ng Panginoon, kahit sino pa kontrabida sa buhay mo, kung may pabor ang Panginoon sa'yo, wala silang magagawa. Kasi yung kakampi mo, mas matindi kaysa sa kaaway mo. Mas matindi ang Panginoon kaysa kay Herodes. You have to understand, may special favor because God is in control. Amen? So whoever is trying to stop what God is already purposed in your life, hindi sila magtatagumpay. They cannot win because God is on your side. So wag mo iisipin, di na yata ako makakapag-asawa. Di na yata ako magkakaanak, di na yata giginawa ang buhay ko, di na yata ako makakapagtapos ng pag-aaral, di na yata titino anak ko, di ko na yata masasalbang relationship na ito kasi may mahal na siyang iba, di na yata kami magkakasundo-sundo.
Pero kahit kamatayan, hindi pa tapos, hindi pa dead end sa harapan ng ating Panginoon. Si Lazarus nga 4 na araw ng patay. Nung sinabi ng Panginoon, Lazarus! Labas! Buti na lang pinangalanan Kasi kung sinabi niya lang labas, lahat ng mga tao doon nag-angatan lahat yun Thriller! Thriller! Tindi nun. Imagine mo, nando ka sa libingan lahat, tapos sinabi, labas! Ay, lahat ng patay doon lumabas Gano'n ka-powerful si Lord Buti na lang pinangalanan niya, Lazarus! Ay, buti na lang. Imagine mo si Lazarus, 4 na araw na siyang patay nung time na yan Ano sabi ko nga sa Panginoon, kung bubuhayin niya na lang naman pala, ba't inantay niya pang 4 days? Kung bibigyan niya si Abraham ng anak, ba't inantay pang 100 years? Nagtataka ba kayo minsan sa Panginoon kung paano siya mag-operate? Kasi nga from where he sits, iba yung perspective niya Now, dahil inabot ng 4 days, ang sabi ni Martha ngayon, galit na galit siya, medyo galit siya kay Lord, masama loob niya. Kasi if you have been here, he would not have died. Kasi sa perspective niya, from where she sits, parang pinabayaan kami ng Diyos, hindi kami pinakinggan ng Panginoon. But from where God sits, iba. Sa perspective ng Panginoon, inalaw niya yun mangyari kay Abraham, hindi dahil gusto niyang pag-antayin sila ng matagal. May purpose ng Panginoon. Tama? And then I made a little research about this one, yung patungkol kay Lazarus. Sabi ko, bakit 4 days? Alam niyo pala, ang mga Jewish people, meron pala silang ancient na paniniwala na ang espiritu ng tao nananatili sa katawan ng tao, kapag namatay siya, yung spirit nandito pa rin for 3 days. 3 days. So, kung binuhay ni Lord si Lazarus sa 2nd day, ang iisipin ng mga tao, kaya lang naman nabuhay kasi nandun pa yung spirito Correct? So sasabihin nila, improbable lang. Maliit ang tsansa, pero kaya. Correct? Pero kaya ng Lord inantay siguro ng 4 days para sabihin niya, sige, tatapusin lang natin mga paniniwala nila na yan. Pagdating ng 4 days, okay na. Nakalabas na ba yung spirito? Balik. Tamo? Bakit? Kasi walang imposible sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa ating Panginoon. Now, wag na wag niyo sasabihin sa akin na yung pagkabuhay ni Lazarus, chance lang, swinerte lang, nagkataon lang. Hindi. Somebody must be behind that word. Nang sinabi niyang, arise. Kumi. Diba? Arise. Bakit? Kasi may kapangyarihan sa salita ng ating Panginoon. So, sa sitwasyon ng buhay natin, anumang problema na meron ka, tingin mo, kaya ba ng Lord pahintuin? Tingin mo lang. Amen? Tamo yung totoong dumadaan sa pagsubok, di maka-amen yan sa totoo lang, kasi mahirap talaga. Pag baong ka sa utang, mahirap yan. Pag meron kang diagnosis na terminal disease, mahirap po yan. Mahirap yan. Yung mga malakas ang amen, baka hindi pa dumaan pero sa totoo, diba, mahirap. Tama? Nawang tanong, kaya bang pahintuin ng Diyos? Kaya niya. Tingin nyo, kaya niyang i-reverse. Kaya. Kaya ng Diyos pabilisin. Kaya niyang pahintuin? So bakit hindi? So kung kaya niya naman pala, at hindi niya hininto, ibig sabihin gagamitin niya. So, if God did not stop it, He's going to use it. So probably, yung test na pinagdadaanan mo, na kaya ka namang ilabas ng Diyos. Nagsawa na nga ako minsan sa prayer na ganyan, di ba? Pag may pagsubok ka, sabi mo, Lord, ilabas niyo po ako. Di ba ganun kasi tayo yung human nature natin? Lord, mapagtagumpayan ko, lumabas na po ako sa mga pagsubok. Pero minsan magugulat ka, kahit anong prayer mo, nag 40 days fasting ka, ayaw lumabas. Tapos pakiramdam mo, may mali yata sa fasting ko, may nakain siguro ko asukal. Tataka ka ano kaya nangyari? So sisisihin mo pa ngayon ang sarili mo kasi pakiramdam mo, hindi yata ako narinig na, may mali yata sa procedure ko kung paano ko nanalangin, hanggang kisang bilang yata yung prayer ko, hindi nakaabot. Nung nilehans yata ako, baliktad yung kamay, dapat yata pag ganito. Tingin mo ba kung gusto ka talagang pagpalain ng Panginoon, pag ganito, hindi tatagos? Pag nag-pray ka, hindi kayang patagusin. Hindi kayang patagusin ng Panginoon, at pag nagwalis ka, hindi darating ang blessing kasi gabi?
Amen? So kung kaya ng Diyos ipahinto pero hindi niya ipinahinto, ibig sabihin gagamitin ng ating Panginoon. Kung hindi niya ni-reverse, gagamitin ng Panginoon. Kung hindi niya kinorek, gagamitin ng Panginoon. So, hindi mo nakuha yung promotion. So, medyo masama loob mo sa Panginoon. Mababa rin ang tingin mo sa sarili mo kasi pakiramdam mo, you are not good enough. But again, where God sits, He sees some things that you don't. Maaari na hindi mo nakikita yon, pero nakikita na yung Diyos, 6 months later, magsasara yung kumpanya. Pwede, di ba? Pero sa una, parang pakiramdam mo, ang cruel ng Diyos, ang sama ng Panginoon. Hindi kayo nagkatuluyan. Isang buwan mong hinatid. Ngayon, masama loob mo. Heartbroken ka. Tumingin ka sa salamin. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Pinagdududaan mo na kung gaano ka kapogi, gaano ka kaganda. Kasi nga, from where you sit, yung broken heart, ang sakit. But from where God sits, sabi ng Panginoon, in 6 months time, magkakaroon ng maling desisyon yan. Masasama ka sa maling desisyon. So, sa kinaupuan mo masakit, sa kinaupuan ng Diyos, iniingatan lang kita. Amen? Because from where we sit, medyo masama loob mo sa Diyos kasi hindi na-approve yung business proposal mo. Pakiramdam mo, hindi ka magaling. Pero may nakikita ang Diyos na hindi mo nakikita. Posible na may mga better opportunities na paparating. May mga bagong kumpanyang bubuksan. May mga bagong pintuan na bubuksan ng Panginoon. Amen? Pinaghirapan mo yung pagpunta sa iba't ibang government agency, pumila ka ng pagkahaba-haba para mag-apply ng visa, working visa. Hindi na-approve. Galit na galit ka sa Panginoon. Sabi mo, Lord, ba't di mo hinayaan? Canada is my dream country. Kung talagang mahal mo ako, di dapat papadala mo ako dito. Pero maaari, from where you sit, masakit. From where you sit, rejection hurts. But from where God sits, maaari nakikita ng Lord, baka in 6 months may civil war. Madamay ka pa, papauwiin ka rin ng gobyerno. Di ba? May mga bagay tayong hindi maintindihan minsan. Pero God is so able and powerful that He sees something that we don't. Lagi nyo lang po tatandaan, kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, kahit mahirap tanggapin, nothing sits outside God's sovereignty. Walang bagay na hindi natanaw na ng Diyos. Walang bagay na hindi kontrolado ng ating Panginoon. Maaaring hindi mo control, pero kontrolado ng Diyos. It may look chaotic. It may look uncertain. It may look like out of control, but God has a plan. Nothing broken in your life that God cannot fix. Walang bagay na mahirap. Walang bagay na broken. Walang bagay na masakit na hindi kayang ayusin ng Panginoon kung magtitiwala ka lang po sa sovereignty at ability ng Diyos. So natawa si Sarah. Sabi niya, yung asawa ko tanda-tanda na. Imagine mo, 100 years old, nagpapatahan ng baby. Parang doesn't make sense. But you know what happened? 1 year later, dumating si Isaac. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Now, but this time, kung imposible sa 89, kung imposible sa 89, mas imposible sa 90. Kung imposible sa 99 years old, mas imposible sa 100 years old. Pinapaganda lang ni Lord yung testimony mo eh. Pinapaganda lang. Kasi pagka nangyari yan ng mas matagal, alam mo na talaga, ginawa na lahat, pero wala pa rin. Pwede naman palang pagalingin ng Lord yung babaeng dinudugo for 12 years. Bakit hindi nung 3 years pa lang? Ba't inaabot pa ng 12? Kasi may nakikita ang Diyos na hindi may. He wants to remind you mga kapatid that impossible is where we surrender.
But impossible is where He starts. Doon nagsisimula ang Panginoon sa mga imposibleng sitwasyon. So ano nangyari? 3 chapters later, 1 year later, Genesis 21. And I will close with this. Now the Lord was gracious to Sarah, as He had said. And the Lord did for Sarah what He had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age. Talaga nire-remind pa ng Bible, no? Reminder lang, ha? Pero yung old age kay Abraham, at the very time that God has promised. So yung due date sa'yo, due season kay Lord. Huwag mong lagyan ng due date ang mga pangako ng Diyos. Kasi lahat ng pangako ng Diyos may due season. In due season, you will reap. In due season, you will receive that blessing. Verse 3, and Abraham gave that name Isaac to his son Sarah bore him. Verse 4, when his son Isaac was 8 years old, Abraham circumcised him as God commanded him. Verse 5, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Verse 6, so Sarah said, God has brought, may highlight that part, laughter. Alam niyo ba ibig sabihin ng Isaac? Laughter. 3 chapters before, tumatawa si Sarah sa pangako na dyan. Di matutupad dyan. Ang tanda-tanda ko na yung asawa ko, tanda na rin ito. Tapos magdadala pa ng, hindi na mangyayari yan. 1 chapter later, tumatawa pa rin si Sarah. Grabe talaga si Lord. Pero mo, tinupad niya talaga yung pangako niya. Hindi ako makapaniwala. Grabe ka talaga. Paano nangyari yun? Pero mo, 90 years old na ako. Yung asawa ko, 100 years old. Paano mangyari? This is a miracle. So from a laugh of disbelief to a laugh of amazement. Now, she was not laughing kasi nagdududa pa siya. She was laughing kasi tumatawa siya. Nung nangako ang Panginoon, hindi siya makapaniwalang kayang tuparin ng pangako yung kanya, ng Diyos yung kanyang pangako. And watch this. Balik mo anak. Doon sa Genesis 18, dyan lang ha. Doon sa Genesis 18, tahimik siyang tumatawa. Dito sa Genesis 21, tinawag niya pa lahat. Sabi niya, pakinggan niyo ako. This is a true story. Yung tawa niya ngayon, broadcast na. Yung tawa niya ngayon, ini-invite niya na yung lahat kasi this is now a sign of miracle. This laughter is not a laughter of disbelief. This is a laughter of what? Of amazement. Grabe ka talaga, Panginoon. Ibang klase ka talaga gumalaw. Matindi ka talaga, Panginoon. And listen, I want to encourage somebody today. Hindi ko alam kung nasan stage po kayo ng buhay ninyo. Kayo ba'y natatawa sa mga pangako? Pag nagpipreach si Pastor Stephen, natatawa kayo, more than enough. Kulang na kulang nga not enough nga Natatawa ka kasi parang feeling mo imposible. And you are laughing silently. Nag-amen ka but you are laughing silently. You are reading your Bible but you are laughing silently. Nag-amen lang ako para spiritually accepted. But deep in your heart, you don't believe it. Pakiramdam mo, wala nang pag-asa. You've been struggling for so long. Sanay ka na. Kahit na nga hindi ako ihaw ng Lord, Pastor, okay na. Sanay na rin ako. Nagtatampo ka na sa Panginoon. Kasi pakiramdam mo, hindi naririnig ng Panginoon yung panalangin mo, kaya natatawa ka na lang. Hindi na mangyayari yan. Pero I assure you mga kapatid, kung talagang Diyos ang nangako sa'yo, dadalhin niya yung parehong pagtawa na yan sa pagtawa ng amazement. Sa pagtawa natin, but this time, marirealize mo, this is not just a laugh of unbelief. This is a laugh of joy. Ito'y pagtawa ng kaligayahan, overwhelming ng puso ko, na hindi ako makapaniwalang gagawin ito ng Panginoon sa aking buhay. So friends and family, nandun ka man sa stage ng tinatawanan mo ang pangako ng Lord, pero mas mahirap pa yung nasa gitna ka, nung 1 year, so 1 year kang tumatawa, 1 year kang nagdududa, 1 year kang may memorized verse,
pero hindi mo pinapaniwalaan. 1 year kang nagko-quiet time, but you don't believe what this is saying, what this Bible is saying. Kasi nga, masyado na naging manhid yung puso mo sa hirap na pinagdaanan mo. So pakiramdam mo, wala na talagang pag-asa na makaahon. And let me tell you this, God is a God of immediatelys and suddenlies. Suddenly, you are going to receive that answered prayer. Suddenly, God is going to restore that family. Suddenly, God is going to bring back that child to the Lord. Suddenly, He is going to bring your entire family, because the name of Jesus is way beyond powerful than we could imagine. Walang mahirap sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. With man, this is difficult. With man, it is limited. But with Jesus, with our God, all things are possible. Come on, let's give Him some praise. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo tayo lahat. Simulan nyo lang pumalakpak at tumawa sa lahat ng mga blessing, sa lahat ng mga breakthrough na gagawin ng Panginoon sa inyong buhay. Lord, we are clapping our hands, not a clap of disbelief, not a clap of doubt, but a clap of faith, believing that nothing shall be impossible to you. Walang mahirap sa Diyos. Sige kapatid, itaas mo ang mga kamay mo sa ating Panginoon. Isuko mo lahat ng pagdududa, isuko mo lahat ng pangamba, isuko mo lahat ng tawan ng unbelief. At sabihin mo, Panginoon, this time, Lord, I am excited